Complete, as we all know, has been our flagship product for the past 3.5 years. Yung composition niya is basically a part of C24/7. So, ito yung pinanggalingan ng C24/7. It's, the C24/7 product is actually the upgraded product of Complete Phyto Energizer. So, just to review, Complete, ang laman niya, basically 16,000 antioxidant and phytonutrients as compared with C24/7 na merong 22,000 antioxidant and phytonutrients. Am I clear? Yes! So, let's break it down. 29 vitamins, minerals, and trace minerals which are very, very important for our body. This is just a review, by the way. Sige, 12 fruits, 12 vegetables, 18 amino acids, 14 super green foods and spirulina blend, 12 mushrooms, 12 digestive enzymes, 12 specialty nutrients and essential fatty acids. So, basically, these are all in C24/7 na dagdagan pa ng ilang ingredients. So, my focus for this day is basically the next product, which is Colidus. But before I proceed, sa dinami-dami natin ngayon, roughly we are around, 200 or 300. May I just ask, sino rito yung merong kamag-anak, kakilala? Basta kakilala. When I say kakilala, kamag-anak, kaibigan, kasama sa church, kasama sa work, okay? Kakilala na na-stroke, nagkaroon ng bara yung utak. Taas sa kamay. So yung mga nasa harapan, kindly turn your heads at the back para malaman. Sige, taas yung kamay. So in short, marami. Tama po ba? Marami. Babagay na yung kamay. Na-stroke. O, itaas naman yung kamay nung merong kakilala na na-atake naman sa puso. Usually, na-atake sa puso, medyo critical, patay agad. O, because of the advent of drugs nowadays, medyo nabubuhay. Pataas ang kamay sa puso naman. Sa puso. O, tingnan nyo rin yung mga nasa likod. Okay? So, in short, marami. This disease that I'm talking about is a common disease here in the Philippines. Pag naglalakad ka sa kanto-kanto, may nakikita ka mabagal maglakad, na-stroke sa utak, o kaya may napalitaan ka na ICU, di ba, ng 1 week kasi na-atake naman sa puso. So basically, these are the disease that can be preventable. By what? By a supplement, by lifestyle changes, by a diet. So let's discuss Colidus Omega Supreme. Basically, just to let you know, Omega Supreme, Colidus, sinasabi rito, nakalagay sa box natin, which I'm sure you're very much familiar with, PCB and mercury-free. Yung iba nagtatanong, Dok, ang ibig sabihin nun, may libreng mercury yung product? Hindi po. PCB, these are poisons, toxins sa environment. Okay, mercury, these are also poison, heavy metals. Why? Kasi po ang source ng ating Colidus Omega Supreme ay fish. Ang fish na matagal na sa dagat, na yung dagat na sad to say, napupulyot ng tao with heavy metals. Napupulyot ng tao sa mga factories. Yung mga toxins na dapat itinatapon properly, may ibang manufacturer tinatapon sa dagat. Sad to say, yung mga fish na matagal nang nandyan, pag tinest mo, yung iba positive for mercury. May iba positive for PCB. Kaya pag yung mga taong nakakain, nagkakaroon ng poisoning, food poisoning. So the good thing with Colidus, na ang source ng ingredient, nakalagay dito, sardines or tuna, and tuna, PCB and mercury-free, ibig sabihin, walang lason. Na-testo ng Nature's Way that they give a certificate na walang PCB, walang heavy metals, negative for any mercury. Okay, so ang source ng ating Colidus are fish, sardine, tuna. Basically, ang component niya are omega-3 fatty acids. Now, these are very, very important. Anong omega-3 fatty acids? Dalawa lang yan. We call it the DHA and EPA. Guys, I hope you would remember this. Yeah. Okay? DHA and EPA. So now, you will memorize ano yung DHA. Ano yung DHA? Docosahexaenoic acid. So sabihin mo sa katabi mo, docosa. Hindi mo dudukutan yung katabi mo. Sasabihin mo, docosa. Hexaenoic acid. Sabi, naku, acid, baka matunaw. Hindi po. When you talk about fatty acids, okay, yung mga saturated chains, these are composed of miniature acids na important for our body. Mamaya malalaman niya kung gaano ka-importante. Guys, ang DHA, 15 to 30%. Listen,
15 to 30% ng tissues ng ating brain are composed of DHA. So, ganyan ka-importante yan. And our body doesn't create or doesn't manufacture DHA. So, kinakailangan manggaling talaga sa labas, ipapasok sa loob ng katawan through supplements or through food. Okay? Na ang number one source nito, from external source, galing sa food, ay ang pinakamaganda, yung animal base, which are the fish oil. Kaya kung mahilig ka magkakain ng isda, very good. Kung mahilig ka magkakain ng mga high-end na isda, mga tuna, mga salmon, yung mga nasa Jensen, General Santos City, mahilig magkakain ng ganung isda, maganda yon, mataas ang DHA niya sa katawan. Pero what about those people na ayaw ng isda? Yak, malansa. Di ba? May mga sinasabi yung iba na ang vegetable source okay din, yung mga plant-based, okay din po yun. Kaya lang at times, pag kinain mo yung plant-based na omega-3 fatty acid, pag kinain mo yun, hindi nagko-convert sa loob ng katawan. Kaya minsan naalokan ka, may food supplement, mataas sa DHA. Anong source niyan? Plants. Parang bigas, parang grains, usually, mataas ang omega-3 fatty acid, pero pag kinain mo yun sa loob ng katawan, kinakailangan mag-convert pa yun. So pag nag-convert, according to studies, sa tao, hindi siya nagko-convert most of the time. The maximum conversion is 7%. Unlike yung fish oil, DHA na siya mismo. Na iinumin mo, pagpasok sa katawan, DHA pa rin. So the best source for omega-3 fatty acid, yung animal source na nagagaling sa isda. So pwede rin sa mga kapatid nating Muslim dahil hindi naman to beef or hindi naman to pork. Okay, galing to sa isda. Fish oil. So docosahexaenoic acid, yung EPA, this is also very important, eicosapentaenoic acid. Okay, so tandaan nyo lang yan. DHA, docosahexaenoic acid. EPA, eicosapentaenoic acid. DHA and EPA, 15 to 30% of our brain tissues are DHA. So, ganun ka-importante yan. So, ang naman natin, nung product natin, 1,000 milligrams, 700 milligrams of which are omega-3 fatty acids. So, nahahati ang 700 na yan. Yung 500 DHA, yung 200 EPA. Tapos, gano'n pang 10 units of vitamin E. So, are we clear? Yes. So, paano ba napapakinabangan ang DHA tsaka EPA sa ating katawan? I will discuss this in different stages. Pag baby ka kasi, iba yung pakinabang mo sa DHA, EPA. Pag medyo bata ka, iba yung pakinabang mo. Pag buntis ka, iba yung pakinabang mo. Pag may edad ka na, iba rin yung pakinabang mo. So, let's discuss it by stages. Number 1, pregnancy. Sa mga babae, pag nabubuntis, sige, tuloy mo na iho. Para saan ang DHA, EPA pag buntis? So guys, imagine, we're talking of our product called Holidus. So pwede ito sa mga buntis. Baka kalahin mo na kung pang cholesterol lang yan. Hindi po, pwede po siya sa buntis. Kaya nga pinakita ko yung picture ng buntis. Bakit? It's good for the baby's eye and baby's brain health. So kahit nasa loob pa lang ng tiyan yung baby, na-utilize na yung DHA tsaka EPA. Guys, this is the sad news. Okay, listen to this. Sa mga babae na mabubuntis at bubuntisin pa. At magpapabuntis pa. Since as a human being, guys, girls, meron kang natural na DHA sa loob ng katawan. Pag nag-create ng baby sa loob, yung DHA ng nanay napupunta sa baby. So medyo sad to say, kawawa yung nanay. Paano yan kung yung nanay mababa na DHA sa katawan? Ano pa yung makukuha ng DHA na pambata? That's why it's very wise na mag-supplement ng DHA. And our product, Holidus, is very rich in DHA. Again, for the baby's eye and brain. Okay?